Bakit si Martin Romualdez lang at si Saldico ang tinuturong mastermind sa napakalaking korupsyon na nangyari sa ating bansa? At ayon po sa investigation ng Ombudsman, ay tila ba absuelto si Bongbong Marcos. Yan po yung ating pag-uusapan, at kung bago lang po kayo dito sa ating munting channel, huwag kalimutan i-like ang video ito, mga kabayan natin. At simulan po natin dito sa balita na mula po sa Billionaire News Channel. Sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampa ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez, habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya, kasama na ang statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na Okay, tingnan nyo to mga kababayan ha. Ang pinapalabas po ni Ping Lacson at ilan po sa mga kongresista ay hindi credible itong mga testimony ni Saldico at ni Master Sergeant Cotisa, kasama po itong mga Marines. Pero ang nakakapagtaka, bakit ito ngayon ang konteksto ng complainant laban po kay Martin Romualdez? So ito yung parang ginamit nila na ilan sa mga ebidensya na nagtuturo kay Martin Romualdez. At palagay ko mga kababayan po natin is tutuluyan talaga nila si Martin Romualdez. Kasi nga, nalalapit na ang suna ni Bongbong Marcos. At alam niyo po ba mga kababayan natin, na halos mga kasamahan ni Martin Romualdez sa lakas ay nagsilipatan na sa kampo ng partido ni Bongbong Marcos at sa partido ng National Unity Party. So anong ibig sabihin yan? So ngayon pa lang ay parang inaabandona na ng kanyang mga dating kaibigan, kasamahan, kasabwat sa korupsyon itong si Martin Romualdez. Mamaya, yan ang ating pag-uusapan. Pero ang hindi katanggap-tanggap para sa atin dito, bakit absuelto si Bongbong Marcos? Yang tanong nga sino ba yung pumipirma ng budget? Sino ba yung naglalabas ng saro? Sino ba yung nagre-revisa? Sino ba yung, kumbaga, nagbibito ng mga proyektong sa palagay niya ay hindi naman kinakailangan? At kung titingnan natin, start 2023, 24, 25, napakaraming insertion po ng mga proyekto, particularly sa flood control. At kahit sa budget ng House of Representatives, napakalaki po yung nilolobo pagdating po sa bicameral. So almost half, I think, 2023 is 11 billion, and then 12, 13 something, no? Every year tumataas, dumudubli nga yung kanilang budget. Pero bakit hindi tinatanggal ni Bongbong Marcos yung mga insertion sa flood control? Bakit hindi niya tinatanggal? Which is meron naman talagang ginawa silang program, which is National Expenditure Program, kung saan ito po yung mga request ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero pagdating sa House of Representatives, pagdating sa bicameral report, marami na po silang ikinarga, isinalpak na mga proyekto, at yung ibang ahensya ng gobyerno, nawawala ng pundo. Kagaya ng mga major infrastructure project nung panahon ni President Duterte, natanggalan ng budget at napunta talaga sa mga flood control. Kaya obvious masyado para sa akin, mga kababayan, itong ginagawa ng Ombudsman na talagang pagtakpan ang involvement ni Bongbong. Tatanggalin lang idein si Martin Romualdez, Saldico, at isama na rin siyempre yung ilang mga senator, again, ni Chis Escudero. So si Jinggoy, si Senator Villanueva, so ngayon si Bong Revilla. Ito yung kanilang mga ilarklag. manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagsagot ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay i-deliver daw sa mga property na pagmamay. So, paano naman yung yearly naman na 100 billion na di umano'y hinihingi ni Bongbong? So, nawala yun. Matuloy tayo. Ari ng dating House Speaker, ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok ni Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na active and
Okay, so hindi ligtas si Ko. Siyempre, siya nga po yung nagtago, di ba? Siya po yung unang nilabasan ng warrant. So obviously, hindi siya ligtas. Noon pa man sinabi ni VP Sara na dalawa lang yung may hawak ng pundo, Martin Romualdez and si Saldico. And alam naman natin, ito rin yung nag-uso ng Chimini-Chimineta at siya po yung isa sa mga nag-a-approve din kung sino yung dapat bigyan ng pondo. And of course, hawak niya po yung mga Marines na nag-deliver ng milyong-milyong pera, umabot ng bilyon, gamit ang mga mali-malita sa iba't ibang kongresista. So talagang involved siya. Pero yung kay Martin Romualdez as mastermind, nasama yan. Pero hindi lang si Martin at si Saldico yung involved dito. No? Itong ginagawa ng ombudsman, parang si si Toby Chanco lang, na hanggang kay Martin Romualdez lang. Pero pagdating kay Bongbong Marcos, tahimik siya at pilit na pinagtatapan. Ganon din ang ginagawa ni Ping Lacson at nasa House of Representatives. So malinaw na yung mga nakaupo sa pwesto ngayon ay mga alipores ito ni Bongbong Marcos. At malinaw din po na sila ay kasabwat sa pagko-cover up para hindi masama itong si Bongbong Marcos. Siguro maintindihan natin dahil may immunity bilang presidente itong si Bongbong Marcos. Pero yung hindi siya siguro makasuhan, okay yun. Pero yung hindi siya mapasama sa pangalan ng mga involved dito sa flood control project, sa napakalaking corruption, imposible yan. Walang maniniwalang matitinong Pilipino sa ginagawa ni Boyeng Rimulya na paglilinis sa pangalan ni Bongbong Marcos. So sa ngayon, mga kababayan po natin, alam naman natin na malinaw po yung kanilang target dito. Gagamitin nila scapegoat or parang collateral damage si Martin Romualdez para mailigtas ang pangalan ni Bongbong Marcos. Kaya dapat itong si Martin Romualdez, hindi rin siya papayag. Dapat magsalita rin siya. Dapat sabihin niya na ang lahat na kanyang nalalaman. Hindi puro pasaring, dapat pangalanan talaga. Kasi siya makukulong, tapos yung kanyang kasamahan, lalo na po yung mga kontraktor, ay ligtas. So dapat damay-damay na sila. Kasi lahat sila nakikinabang sa kaba ng bayan. Kaya ito yung nakikita nating rason kung bakit gigil na gigil po sila na ma-impeach yung ating vice presidente kasi nga makukulong sila. And now, tingnan nyo, mga kababayan natin, sobrang takot nila, gumamit pa sila ng mga fake witnesses at ang dating mga recycle na dokumento ni Trillanes ay binabalik nila. O, ayan. So ito sa pagpapatuloy ng ating update mga kababayan. So tingnan nyo, yung mga dating kaalyado pala ni Martin Romualdez, noong si Martin Romualdez ay may hawak pa ng pondo, dikit na dikit sa kanya, ngayon nagsialisa na. So kung mapapansin natin, inaabandon na rin ng kanyang kapartido itong si Martin Romualdez sa loob mismo ng House of Representatives. Kasi nga, wala na po silang masipsip. So kagaya nitong si Chihuahua, so lumipat na si Chihuahua sa National Unity Party. So dating Lakas CMD, lumipat na sa kabilang bakod. Kasi nga, nandun na naman yung source, nandun na naman yung magpipinan sa kanila. Pero si Martin Romualdez, dahil sabit yun si Martin Romualdez, nilalayasan na nila. Kaya nga nakikita natin sa politika, itong mga palipat-lipat, itong mga patalon-talon, dapat hindi na natin ito susuportahan. Kasi lumalabas na walang prinsipyo yung mga yan. Pera-pera lang, kaya pinipilit nila na mananalo po sila tuwing eleksyon. O, tingnan nyo, 10, iniwanan si Martin Romualdez. Ang dating salamat kay Speaker, may AX, may Tupad, may AKAP. O ngayon, iniwanan na si Speaker. Kasi wala na po silang masipsip. Lalong-lalo na po itong si Chihuahua. Alam mo itong si Chihuahua, mga kababayan po natin, lumalabas na grabe di umano yung corruption din sa kanyang distrito. Ito rin yung congressman na nagpatayo ng mga building sa gilid mismo ng bangkita na pinagiba ni Mayor Isko. Yun lang. Ngayon magkaibigan na po sila ni Mayor Isko. Kaya itong si mga kababayan po natin, itong si Chihuahua, takot din ito na makaupo si VP Sara. Kasi alam niya rin na siya ay may pananagutan. Siya rin may pananagutan sa batas, sa usapin po ng corruption. Lahat yan mapupulkar. And dahil iniiwanan na rin si Martin Romualdez ng kanyang kalyado, okay Martin Romualdez, ikanta ko lahat sila na nakinabang
sa pera ng bayan na pinagnanakaw nila. So dapat kung sino yung nabigyan ng hati, dapat lahat ikanta ni Martin Romualdez para lahat sila kulong. Hindi pwede na siya lang yung gagamitin sakripisyo ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pangsuna. Kaya again, Martin Romualdez, no, parang gayahin mo na rin Saldico. Ikanta mo na rin yung dapat ikanta. Aminin mo na rin yung dapat aminin. Siguro maintindihan ng tao, no, papasalamatan ka pa ng tao na ikaw ay at least pinangalanan mo lahat, no? Kinumpirma mo lahat na ito yung mga tumanggap ng pera. Ito yung mga nakinabang sa mga corruption sa flood control. Kaysa naman sabihin mo na wala kang kinalaman, ngayon sinasabi na ikaw na yung mastermind, sinasabi na ni Marimolia. So kaya dapat kumanta rin ito. And kami mga Pilipino, mas matutuwa kami kung lahat sila ay maglaglagan at sabay-sabay silang makulong. Pero syempre dapat ibalik din nila yung mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. So ito kayo nagtatalunan na. Tingnan natin kung ano pa yung mangyayari po sa mga susunod na araw at kung may matitira ba sa partido ni Martin Romualdez na ngayon ay pilay na si Martin Romualdez, palubog na yung kanyang bangka at marami na sa kanyang mga kalyado ay si layasan na at lumipat sa ibang partido. Yan. Yung mga ganyang kongresista, tandaan nyo ha, yung mga boboto sa impeachment ni VP Sara, iyan ay mga involved sa corruption. Iyan ay takot sa ating Vice Presidente. Kaya i-grab ko na rin yung pagkakataong ito, mga kababayan po natin, na magkakaroon tayo ng isang mapayapang kilos protesta sa harap ng House of Representatives. Lunes, Mayo 11, 2026, alas 2 ng hapon. So dapat before alas 2, nandun na po tayo. Abangan nyo po kung saan po tayo magsisimula, kung saan tayo magmamarcha. Kasi magmamarcha tayo going to House of Representatives. So, mas maraming pupunta, mas maganda. So, sama-sama tayo. Ika nga tama na sobra na, no to impeachment, Inday Sara, laban para sa bayan. So, no impeachment po tayo, hindi tayo pabor dyan. At alam natin na ito po is purely pamumulitika lang. So, yan na muna yung ating update. Maraming salamat and huwag kalimutan, i-like ang video ito. Mabuhay ang bansang Pilipinas.